Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, tuloy na natin. Natapos na natin reviewin yung dalawang battle dito sa quarters. Sa bracket B ng Pinasastig Southern Division. Smooth G, yung laban ni Smooth G, tsaka yung laban ni MJ Cynical J, tapos Smooth G versus JBP, I think, no? Tapos ito yung pangatlo, Santana versus Kulas. Si Kulas, sa pagkakatanda ko, na-review ko na to before, pero si Santana hindi pa. So ayun, hindi ko na patatagalin kasi may isa pa tayong re-reviewin after neto. Ayun yung isa pang battle sa Pinasastig unang bara. So ayun, hindi na ako magbibigay ng insights. Game na agad. Pinili niya mauna si Santana. Game. Unang banat para kay Santana. Unang bara, pakinggan natin. Serdeo TV game. Yan. Pambato ng bataan sa torneo, pero sa baguhan mai-impress to. Kasi kahit nilakad ka pa ni Serdeo, papauwiin ko tong sasakyan si Serdeo. Alagang-alaga. Kita mo yung tuta, talagang ulul na ulul sa internet. Isa kang little bitch, panay halik sa puwet itong teacher's pet. Kaya nagko-costume na din to sa battle. Hindi ka hip-hop, kadiri! Paano ka harap sa akin? Hindi mo nga kaya harapin yung sarili? O baka sabihin mo si Kuya Shernan idol mo at sa pulo ka nakahanap lungga. Ngayon itong payaso nagbabalik motus. Ganda ng foundation ah. Kapal ng muka. Bars. Init Foundation ng ka ulo pala. ko ang tatapos para sa pakul na yan. Nakakadalawang battle pa lang ako sa motus pero masarap mo na sumbatan. 3 taong ka na dito, panailista ka pa din ng synonyms. Tol, please. Pinagkakabit-kabit mo lang yung letra, oh. Paano ka ba magsulat? Cursive? From the get up, binuo ka dahil panay subo ka ng urat. Hindi breach of contract yun, ah. From the get up, binuo ka dahil panay subo ka ng urat. Binihisan ka nung guro pero hindi ka niya tinuruan na magsulat. Isa kang bataan ng bataan. Kaya hoy, wag kang feeling tanga. Dapat pangalan mo Apo. Tapos sa akin ka titingala. Kasi kung Mariveles pag-uusapan, andyan naman si JD. Ba't doon ka nagpaturo sa bakla? Sana sumama ka dun sa seaman tapos ikaw yung gagawin niyang bangka. Kaya sige, para hindi ka mapahiya dyan at mag-rap ng mukhang may tileleng, pakinggan na natin yung mga nilista niyang synonym. Susubukan natin yung intindihin. Okay. First time kong mapanood si Santana, ha. First time ko siyang mapanood, first time ko siyang ma-review. First time ko siyang makita. So, para sa akin, yung round 1 ni Santana, actually maganda yung mga references niya. Yung naglilista ng synonyms, paano ka ba naglilista ka ng synonyms, dikit-dikit, paano ka ba magsulat, cursive, maganda yung mga references niya. Kaso, yung direct na punto or punchline, yun yung kulang kay Santana.
'Di ba? May dalawang reference si Santana na nabanggit kanina na para sa akin goods. Yun lalo na yung ano, yun nga yung hanggang ngayon naglilista ka pa rin ng mga synonyms. Paano ka ba magsulat naka-cursive? Maganda 'yon. Tapos yung may isa pa bago dumating yung ano na yan, bago dumating yung bar na yan, may isa pa. Sabi ko bars. 'Yun. Sa tingin ko kulang. May maraming kulang dun sa round 1 ni Santana. Okay? Round 1 ni Nicolas, pakinggan natin. Yun lang muna sasabihin ko. Boring! Mga butas na nasilip mo, boy! Hindi ka malupit! Kakatira nyo kay Deo, sabi ni siya, boy! Maluwag na yung damit! Round 1 game! Gago. Sinabihan mong linta si CJ Lintek, sarap lines ikaw nga yung sip-sip. Laging sinasabi, respeto sa next isa buhay champ. Idolo niyang si Bit. Kaya na Jinx, kasalanan mo at ikaw ang natapat na salarin. Na jinx. Kasalanan mo at ikaw ang natapat na salarin. Reflection mo kasi yung malas, hindi yung nabasag na salamin. O todo puri ito sa salamin, parang sa sarili, gwapong-gwapo. Bet na bet niya raw kasi si Bit pero nakapusta naman sa kampo, fame lich. Sip-sip kay Francis, dugong cancer kasi nga yan. Sobrang pasikat sa salamin kaya nasisilaw sa kasikatan. Ngayon naman, taga-QC rin sa Motus Heto. Si Insight naman inuuto-uto neto pero behind the back nakastab parang nagmaoy na espero. Di ka star ng Gago. Pasko. Regalo ka ni Insight, traidor na Aguinaldo. Nakasalukuyang winawasak bilang rapper sa kagustuhan kong maulit ang present na to. O nag-reference ng Pasko, mapagbigay di kita patatawarin ngayon. Sa mga gawa-gawa mong tira parang may GF ka sa imahinasyon. Sinungaling! Kasi puro invento mga bara, makuha lang neto ang masa. Kaso di mo alam na, mga bata na lang naniniwala sa mga kwento mo Santa. At isa pa, mahilig mag-predict ng linya to. Parang sa future ka, praning. Tumatama ka lang naman kasi generic ka manghula parang Rudy Baldwin. Kaya sige na, read my moves. Spoil it kung sakali. Kaso paano bibilib sa mga sinasabi kung prediction mong magkakampiyon si Bit ay di nangyari? Medyo na nagkaroon ng butas dun sa rhyming, no? Yung Rudy Baldwin. 'Di ba? So parang hilaw. Parang hilaw. Yun lang naman, yung linya lang na yun. Pero the rest, kakatunog pa rin naman. Magkakarayim pa rin. Round 1, kulas yun. Dalawang kategory lang yung nakita ko at masasabi kong kay kulas talaga yung round 1. Una yung yung pagiging agresibo. Mas aggressive si Kulas compare kay Santana. Si Santana parang cool lang siya cool pa yung datingan niya, cool pa yung performance niya, cool pa yung delivery. Pero si Kulas aggressive na kaagad. Atake kung atake, naka-attack mode, nakapang battle mode si Kulas. Pangalawa, yung writtens, yung content, yung mga references, yung mga punto, yung mga punchlines, nakasiksik. So, yun lang. Yun yung dalawang nakita ko na nilamang Nicolas kay Santana. At litaw na litaw yun. So, sa tingin ko, kay Kulas yun, 9 to 7. Medyo malayo yun. Kasi marami talagang kulang sa performance ni Santana. And kay Kulas naman, tuloy-tuloy. Ang ganda ng pagkaka-perform, ang ganda ng pagkaka-deliver, tas kung paano niya tinahitahi yung mga naisip niyang references at punchline para kay Santana. Okay na okay yun. So, yun. 9-7, Kulas. Dapat kay Bit ka magreklamo. Ang kulit no? Si Kulas. Nanonood ba kayo kay Nanonood ba kayo ng yung mga sequel nila Joel? Malupiton. 'Di ba? Sila Foreman, si Rene, tsaka si Kulas. Tapos may Kulas dito. Wala lang, na-share ko lang. Amo, wag sa akin. Tropa ko si Saint Ice, hindi si Vitroom. Mali ka ng info. Saka, Vit, nirhyme sa Jinx. One syllable. Doon ka matatalo. Tawag sa'yo, Vit.
Pares kayong talo. Game? Game! Sa 300 vlogs mo sa YouTube, meron ka dong 68 subscribers sarado. Uy, Kulas, kahit magsuot ka ng salamin, kikitain mo dong views malabo. Tapos, kikitain mo dong views malabo. Tapos dito, ang lakas mo manlait. Sa bulsa naman, walang bukol to. Alam mo kung ano naipon mo? Mga posibleng larawan sa burol mo. Internet rapper. Ultimo, pagsulat, pag walang data yung phone, substandard kalidad. Dapat kasi dito, dala mo din bayag mo. Ako nga load ko mabigat. Tapos, dito pa naglalalim-laliman, round 2 pa lang, obvious na. Hindi ka sa akin nangiibabaw, tol ha, kahit pa mag-go surf ka. Yan. Kasi kaya okay lang sa kanya, kahit puro talo, basta pagtapos ng battle, bagong subscriber, papalo. O sige, sabay-sabay tayo, isa-isa, papalo. Kasi fame whore. Kung hanap mo dito content, ako rapper na itutumba. Huwag ka man lumo, ha? Pag ako kumuha sa'yo ng shot, pagkatutok, bang! Annoying! Ikaw yung tipong pag may nalulunod, nagvi-video ka muna. Pre, pag ako bumaba sa channel mo, sa aking click ang lulutang basura. Ganun mag-double entendre. Hindi yung next, nagiging next. Pwede pa shut up, sir? Di ba sa aking click may lulutang? O ano gusto mo? Next sa'yo, si Casper. Kasi siya'y vlogger. Train of thought. Pwes yan ang kombinasyon ng hindi ko bet. Hinihiling niya magmukhang old god ang binigay si Tito Jack. Di ba 2-5 na standing mo sa liga? Pwes Kulas, kahit daanin mo sa lutuan, hindi ka mabisa. Ngayon uuwi ka ulit ng Bataan ng may bagong talo galing ulit tiga Manila. Okay, yun talaga yung problema ni Santana para sa akin. Effective references, effective angles, konting creativity din, yun yung mga kulang. Wala 1 and 2 para sa akin magkaparehas 'di ba? So unlike sa performance ni Kulas kanina, umpisa pa lang puta, gigil na, agresibo na, 'di ba? Andun na makikita mo sa body language ni Kulas na tangina, kayang-kaya kong talunin yung round mo. Ganun yung sinasabi niya. Unlike kay Santana, cool. Kumbaga, ipe-perform ko to, parang alam mo yung mga yung mga sa classroom before, sa high school. Ewan ko kung sa time kasi namin, yung may ipapakabisado sa iyo, tapos ipe-perform mo sa harapan. Ganun lang yung delivery ni Santana, ganun lang yung atake niya. So, hindi siya pang battle. Hindi pang battle yung approach niya. Unlike kay Kulas na, yun nga, pang battle yung approach. Kaya ramdam mo yung aggressiveness tsaka yung bawat suntok na para kay Santana. Okay? Round 2, Nicolas. Bigat daw yung bayag niya, may lus-lus ang puta. Round 2 game! Game! Battle nyo ni Hex na may ubo! Dibdiban! Kasi kita sa'yo sa video, dibdib lang. Parehas kayo ng camera, pangit yung angulo. Kaya paano mo ako mapapatay dito kung ikaw yung nawawalan ng ulo? Okay. Sala-sala ka sa screen, bro. Yung pagkuha hindi controlled. Yung cameraman kasi walang paki sa sinaulo mo, nakatutok lang kay Saint Eyes. That's cold. Now I speak, Saint Eyes. Yun nga yung ginagaya nito. Kunwari lang yan unique pero pareho. O para ma-preserve kanyang karakter, ginagamit yelo. Mula Okay. sa way ng pagsasalita, diksyon, hand gesture, parang Iceman ang flex. Kung sa bagay, gaya-gaya lang naman talaga sa mga mutant pag sinabing Batang X. Saint Eyes. Okay, Di mga reference. nag-assume ng every possibilities. Strange but one-dimensional strat para lang magamit mga pre-med nilang nagpapanggap na on the spot.
Hilig niyong isingit, ganyang gimmick kahit malabo nga rin ang buod. Ngayon kung naisip mo pang ipilit palpak mong freestyle, malamang sa lalim ko lunod. Kasi sample Freestyle, ng freestyle lunod. Okay. mo, Insight, pampainit lang. CJ, kamukha mo si Pennywise. Sabay putol! Wala nang sense na upo! Hindi wise yan sa pen. Nag-reference ng penny may baryang di buo. Ganyang Nice. Kina-clown. Pagkat Joker wannabe. Laging putol. Umatake. Malabagi. Putol. Kaya Nice. nga nagbe-breakdown na rin yan ng sarili niyang bars. 2022 meta, pre. Ngayon ka palang naghihimay. Tulala sa FT na kami! Updated mga tiniliver parang parcel na lake yung dating. Meaning, hindi ka kausayan kahit tinalo mo yung hex na gumaling, no cap. Nice. Ay na. Mas malakas pa to. 'Di ba? Yun yung kulang. Yun yung kulang sa first 2 round ni Santana. Yung aggressive approach, pang battle na approach. 'Di ba? Yung sulat ni Nicolas dito nangingibabaw kung i-compare natin kay Santana. Yun no, all three rounds tuloy. Yung simula yung umpisa hanggang dulo Nicolas sa round 2, ramdam mo yung pagiging ramdam mo yung energy niya, yung presence niya. 'Di ba? 10 points para Nicolas. Mas maganda to. Mas malakas yung round 2 Nicolas compare sa round 1 niya. Kaya bibigyan ko ng perfecto. So, yun lang. Wala na akong ibang sasabihin pa. Kasi para sa akin, obvious naman eh. Obvious naman na nakuha ni Nicolas yung first 2 rounds. Kaya, no need to deep dive kasi tatagal pa tayo. Kasi, yun din eh. Ganun lang din yung masasabi natin kapag hinukay pa natin to. Nicolas, first 2 rounds, 9-7, 10-7, 19-14. Laki ng agwat. Round 3. Yan kahit tinalo mo yung hex na gumaling, no cap. Ay na. Yung sinulat mo ang labo. Hindi ko nakasalanan kung sa vocabulary namin, iba pag probinsyano. Tapos, ano pa yung sabi nito? Sabi mo, Saint Ice? Sige, battle kayo nun. Ba't ako? Okay? Ba't ako? Nakakaumay na yung mga bulok mong konsepto. Dapat sa'yo takalan. Puro ka wordplay, puro ka cut words, hindi ka tuloy makabuo na sarili mong pangalan. Okay. 3 taong ka na sa Motu, sa akin ka ba din nakikipagpasiklaban? Binigyan ka na ng kalis, uhaw ka ba din sa kasikatan? Binatel niya na din si Kilan. At malamang si Jabo next year sa 1 minutes. Ako, sana manager na. Ikaw, kay Serdeo, nakasubo pa din sa pinis. Kasi isa kang oportunistang talunan pag may oportunidad. Habang pauwi kayo mamaya ng Bataan, sana kunin ka ni God. Gogo. Kasi balita ko, semi-finalist ka 'di ba sa Bataan Rap Conquer? Bersi. Di next week, pag hindi ka nakarating, sasabihin nila, si Kulas ng Fonger! Kasi ganyan ba yung mentalidad ng kampiyon sa inyo? Halata mo ng poser. Yung malapit na matapos sa kanila, willing sa atin magpailalim ng poster. Bakit? Kasi mas sikat sa Motus, kaya yung lalapagan. Hoy Kulas, kahit gumawa ka na sarili mong pangalan, yung mga nanonood, di ka na yan bukas matatandaan. Kasi alangan, dinadaan mo lang naman sa sigaw. Pero yung sulat, pang-ululan. Anong silbi nang naaabot mo sila pero wala sa yung napupulutan? Ha? Kaya pagtapos ng battle natin, yung inuman, ako na bahala. Kasi dala ko ngayon extra strong at iba ang tama. Oh, mag-rap ka muna. Teka, di pa ako tapos. Dito sponsor. Gusto ko lang sabihin na good luck kay Shanti. Susunod, good luck kay Shanti. Wala naman talaga akong paki sa'yo, pre. Gusto ko lang i-rhyme na bumili kayo ng Mighty. Chance! Okay. All 3 rounds ni Santana, pare-parehas. Yun lang. Pinanood ko na lang talaga for formality.
So, tsaka para ma-justify din natin, ma-clarify natin na para kanino ba talaga yung battle na to. And sa tingin ko, first 2 rounds pa lang ni Nicolas, sa kanya na yon. Sa tingin ko nga, yung all 3 rounds ni Santana, enough yun sa first 2 rounds ni Nicolas. Tapos, kaso mayroong round 3 pa si Nicolas. Kaya, okay, game. For formality na lang. Red Horse, tadyakan kita eh. Round 3 game! Binanggit niya sa rebat si Martri. Halatang cloud chaser ang dura. Bigla na lang yung lumabas sa bibig niya. Parang Max Kending na luha. Okay. Pero hindi nakakatuwa. Tinugma niya yung Martri sa Spalding. Ang galing. Ikaw yata yung tunay na payaso, nilalaro yung bola para sa King. Martri, Spalding, napaka-cheap ng rhyming. Sobrang asim ng pares, parang Marty's Cracklings. Taranta ka kasi sa freestyling, utak in rambling. Nagdadalawang isip Galing, ka bago umatake, para kang Green Goblin. Alam mo, diba? kahit nakalak yung FB mo, wala akong pake, John Lloyd. Alam kong umiiwas ka lang sa mga masasakit na punch. Galawan mo ay Floyd, just protecting your loved ones from battle rap. But this one you can't avoid. Kasi nagpaka-sentry man for family, pinaramdam ko ay Boyd. Oo, Boyd! Kasi taga Cubao. At dun yung sentro ng Kalawakan. Ikaw lang yung makitid. Kaya ito na yung terminal stage mo. Destination mong finals ay nasa bingid. Destination mong finals ay nasa bingid. Ito na yung terminal stage mo, destination mong finals, ay nasa bingid! Teka, ito na kasi yung last round. Trip mo pang fake joke, sinabayan. Nawala, nangapa, at muling nahagkan. Paano di makakabalik mula sa pagkaligaw? Kubaw tong sinakyan! Kaya, hahatid ko sa house ay victory. Habang hinahatid ka pa uwi ng basta victory, tanim mo pa sa memory. Pagkat di lang to basta bunga ng dismaya, bibigay pa ni Nicolas ay lemon tree. Kaya, punong-puno ng kamalasan, bound sa lupa tong mahangin. Kasi pinag-aalab ka man ni yelo at salamin, nagawa kitang basagin. Okay. Isa lang yung masasabi ko sa battle ni Nicolas dito. So, bago tayo mag-umpisa, sabi ko, na-review ko na si Nicolas before. Tapos ngayon na lang ulit. Ngayon ko na lang ulit siya napanood. Ngayon ko na lang ulit siya na-review. At isa lang ang masasabi ko doon. Ang laki ng in-improve ni Nicolas sa pagsusulat. Tsaka yung pagiging agresibo niya. So, shoutout kay Nicolas. Ang solid ng actually yung all 3 rounds solido yun eh. Pero naglagay lang talaga ako ng konting space kasi nag-assume lang ako na baka sa second round mas malakas, and which is tama tayo doon. Yung round 1, Nicolas parang naging buwelo. Pagdating sa round 2, mas agresibo, mas tumatatak, mas intense, mas maraming references, mas maraming angulo. Then round 3 naman, for formality na lang yun eh. Nakuha niya pa rin, ang dami pa ring references na epektibo. So yun, all 3 rounds, hindi siya debatable guys. One-sided siya para sa akin. Kulas yun, all 3 rounds. So, that's 29-21. Battle League. Ambush, gustuhan nyo yun, maging Santana versus Kulas. Gusto ko magpasay, syempre, sa pinasastig ko ng bara. Check nyo yung, yun. Pero ang boto ng Kurado, mag-a-advance sa second round. 3-0, mag-ingay para kay Kulas. Shoutout sa Santana. Maraming salamat. Shoutout kay Santana, maraming salamat. Congrats kay Nicolas. Abangan niyo silipin niyo yung rap lines, may parating silang. Ayun, so yun, hindi na natin kailangan pahabain pa. One-sided naman yung battle. Hindi siya ganun ka-dikit, hindi siya ganun ka-debatable, malayo yung agwat.
So yun, shoutout kay Kulas, congrats kay Kulas, bawi kay Santana. So yun, kita-kits. Last battle na re-review natin sa Pinasastig unang bara, Southern Division. Isa na lang yun, di ko alam kung sino yun, wait lang. Tignan natin. Rex Kaizen and Shanti Gian. First time ko mapapanood itong dalawa, si Rex Kaizen at si Shanti Gian. Pero kilala ko si Shanti Gian, kilala ko yun. So, pero, ayun, tignan natin. Exciting. Okay? So, kita-kits tayo doon, mga kumag. Peace out.